Tatlong presidente, mahigit isang dekada. Sa wakas ay makakauwi na sa Pilipinas ang convicted Pinay OFW sa Indonesia na si Mary Jane Veloso na nakaligtas sa pagbitay noong 2015. Kung sasariwain ang kanyang mga pinagdaanan, makukuha sa kanyang kwento ang masalimuot na dinanas ng isang inang nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Balikan ang mga pangyayari sa kaso ni Mary Jane Veloso. Nagbalik bansa si Veloso matapos manilbihan bilang domestic helper sa Dubai ng 10 buwan. Hindi niya tinapos ang 2 taon sana niyang kontrata matapos umano siyang pagtangkaang halayin ng kanyang amo. Muling sumubok si Veloso ng mga ibang bansa matapos siyang alukin ng trabaho sa Malaysia ng kanyang kaibigang si Maria Cristina Serio o mas kilala bilang Tintin. Lumipad si Veloso sa Malaysia, ngunit wala na pala ang trabahong alok sa kanya roon ni Serio, pero nangako siyang hahanapan pa rin niya ng trabaho si Veloso. Nanatili si Veloso ng ilan pang araw sa Malaysia hanggang sa ipadala siya ni Serio sa Indonesia para sa umano'y 7-day holiday. Nangako si Serio na makababalik si Veloso sa Malaysia para makapagtrabaho. Hinuli si Veloso pagkalapag niya sa Ado-Sucipto International Airport sa Yogyakarta, Indonesia matapos masabat ang nasa mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Hindi muna ipinaalam ni Veloso sa kanyang pamilya ang kanyang sinapit sa Indonesia. Ang alam ng kanyang pamilya ay ligtas siyang nakabalik sa Malaysia para magtrabaho. Nagpadala si Veloso ng text message sa kanyang kapatid na si Darling na naglalaman ng cryptic message na tila hinahabili na ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng isang araw ay muling nakatanggap ng cryptic message si Darling mula sa kanyang kapatid kaya nagpasya na silang tawagan si Veloso. Dito na inamin ni Veloso na nakakulong siya. Kinabukasan ay sumugod ng pamilya ni Veloso sa illegal recruiter na si Serio. Sinabihan umano ni Serio ang pamilya ni Veloso na tumahimik at huwag lumapit sa media alang-alang sa kanilang kaligtasan dahil miyembro raw siya ng isang international drug syndicate. Lumuwas sa Maynila ang pamilya ni Veloso upang i-report ang lagay ni Mary Jane at humingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs o DFA sa kabila ng mga banta sa kanila ni Serio. Sa Indonesia, sinintensyahan ng District Court sa Sleman sa Yogyakarta si Veloso ng kamatayan. Kasunod nito ay naghain ng apela ang Embahada ng Pilipinas sa Indonesia. Kumuha sila ng pribadong abogado para kay Veloso. Pero nanindigan ng Court of Appeals ng Yogyakarta na ituloy ang death penalty kay Veloso. 2 apela pa ang inihain sa Korte Suprema ng Indonesia para baliktarin ang desisyong pagbitay kay Veloso. Ngunit ibinasura ito ng Korte Suprema. Mismo si dating Pangulong Noynoy Aquino na ang nagpadala ng request for clemency kay dating Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono na nooy nagpatupad ng moratorium sa mga pagbitay sa kanyang termino. Dito pa lang kinumpirma ng DFA sa pamilya ni Mary Jane na totoo ang nakatakdang pagbitay sa Pinay OFW gaya ng ikinukwento nito sa kanila sa tuwing sila ay nagkakausap. 2 taon pa ang nakalipas bago na ang literato sa Indonesia sa pamumuno ng kakaupo lang sa pwesto na si dating Indonesian President Joko Widodo. Naglabas siya ng presidential decision na nagbabasura sa request for clemency para kay Mary Jane. Sa kabila nito ay tuloy ang pagsubok na mailayo si Mary Jane sa pagbitay. Naghain ng abogado ni Veloso ng application for judicial review para sa kaso ng Pinay OFW sa District Court of Justice ng Sleman, Yogyakarta. Sumulat pa ang dating Foreign Affairs Secretary na si Albert Del Rosario ng liham sa kanyang counterpart sa Indonesia upang hilingin sa Indonesian authorities na bigyan ng sapat na panahon ang paggulong ng aplikasyon para sa judicial review ng kaso ni Veloso. Idinulog ni dating Pangulong Aquino kay Widodo ang kaso ni Veloso nang bumisita ang dating Pangulo ng Indonesia sa bansa. Gumulong ang inisyal na hakbang para sa judicial review ng kaso sa Korte Suprema ng Indonesia. Ngunit ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon para sa judicial review noong March 25, 2015. Lalong umigting ang kampanya para maialis si Veloso sa death row. Inilipat si Veloso sa Nusa Kambangan Island na tinatawag ng ilan bilang Execution Island para sa nakatakdang pagbitay sa kanya. Noong araw rin na iyon ay inanunsyo ng DFA ang pagsusumite ng pangalawang judicial review para sa kaso ni Veloso. Nagkaroon muli ng pagkakataon si Aquino na makausap si Widodo sa ASEAN Conference sa Malaysia. Noong araw din na iyon ay sumuko sa otoridad si Serio ang nag-recruit ng trabaho kay Veloso. Kinasuhan siya ng illegal recruitment, human trafficking at estafa hanggang sa dumating na ang araw na itinakda para sa pagbitay kay Veloso sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito natuloy matapos ipagpaliban ng pagbitay dahil kinailangan siyang tumestigo laban sa mga sangkot sa illegal human trafficking.
Isang taon pa ang lumipas, umugong ang mga ulat na nagbigay umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal kay Widodo para bitayin si Veloso batay sa ulat ng Jakarta Post. Pinabulaanan nito ng kampo ni Duterte. Sinabihan lang daw ni Duterte si Widodo na sundin na ang kanilang batas at hindi siya makikialam. Tuloy ang panawagan ng pamahalaan upang mawala sa death row si Veloso sa liderato ng bagong halal na si President Bongbong Marcos. Sinabi ni Marcos na patuloy ang pag-apela niya kaugnay sa kaso ni Veloso sa kanyang pagbisita sa Indonesia. Nitong Enero lang ay iniulat ng Presidential Communications Office na nakatanggap ng commitment si Marcos mula kay Widodo na muling bubuksan ang kaso ni Veloso hanggang sa ibinalita ni Marcos na nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Indonesia na ilipat si Veloso sa Pilipinas. Bagaman makakauwi na sa Pilipinas, mananatiling bilanggo si Mary Jane hanggang sa bigyan siya ng clemency ng ating pamahalaan. Sa ngayon ay wala pang eksaktong petsa sa pagbabalik bansa ni Mary Jane. Abot langit naman ang tuwa ng kanyang pamilya ngayong kahit papano'y makakasama na nila ang kanilang mahal sa buhay. Makialam at maging maalam. Sundan ang social media pages ng News 5.